Habang nagaganap ang kanilang karera ay iniisip ni Yuto na madali niya lang namang matatalo si Ashikiba, kaya hinayaan niya lang ito na manatili sa unahan niya hanggang sa mapagod umano ang mga bintinyon at bumagal. Gumawa pa si Yuto ng kondisyon sa kung sino man ang matatalo para maging mas masaya umano ang laban nila. Sinabi nito na kapag siya ang nanalo ay magiging assistant niya si Ashikiba sa susunod na karera, dahil sa pagiging malaki umano ni Ashikiba ay kayang-kaya niyo na harangan ang malalakas na hangin para sa kanya. Kapag si Ashikiba naman ang nanalo, kailangan umanong hanapin at pulutin ni Yuto ang balat ng stamina bar na itinapon lang nito kanina sa lupa, dahil para dito ay may utang na loob sila sa kalikasan sapagkat gamit nila yun bilang daan sa kanilang pagbibisikleta, kaya dapat umano nila iyong igalang at huwag ituring na isang bagay na dapat sirain dahil sa makasariling dahilan. Nainis si Yuto sa mga sinabi ni Ashikiba kaya sinabi nito sa kanyang sarili na babaguhin niya na ang plano niya. Lalampasan at uunahan niya lang umano ito pero nang gagawin niya na iyon ay bigla siyang hinironggen ni Ashikiba at ipinaalala pa ang sinabi sa kanya kanina na dudurugin umano siya nito. Habang pinipilit ni Yuto na malampasan pa rin si Ashikiba ay sinabi nito sa kanya na nasaktan ang tuhod ni Kon-en pagkatapos nitong makipagsabayan sa kanya. First year pa lang ay magkasama na umanong umaakyat ang dalawang iyon ni Yuki at palagi ng mga iyong napag-uusapan ng tungkol sa Inter-High pero sa lagay umano ng tuhod ni Kon-en ay malabo na iyong makasali sa Inter-High. Ibig sabihin ay natalo ni Yuto ang mga iyon pero tinanong ito ni Ashikiba kung sigurado ba ito na wala talaga itong mapupulot na aral mula kay Kinida. Sinabi umano ni Yuto na walang nakakaunawa sa sakit na nararamdaman nito, kaya tinanong ito ni Ashikiba kung paano may makakaintindi kay Yuto gayong hindi rin naman ito naiintindihan ang nararamdaman ng iba. Dagdag pa ni Ashikiba na hindi masipag si Yuto at kulang sa respeto sa bay-arangkada. Pinilit mang humabol ni Yuto pero sa huli ay natalo pa rin siya ni Ashikiba kaya ipinag-utos nito na pulutin niya na ang ikinalat niya. Kumilos na agad si Yuto at habang nagbibisikleta pababa ng burol ay sinabi nito sa kanyang sarili na mahirap mang aminin pero totoo umano na mas malakas at mas matalino si Ashikiba kesa sa kanya. Simula noon ay natuto ng magpakumbaba at magbigay ng respeto si Yuto kaya nakasundo na niya ang iba at ang bagay na yun ang ipinagpasalamat niya kay Ashikiba. Sa kasalukuyan biglang bumagal ang takbo ni Ashikiba kaya hinintay ito ni Yuto hanggang sa lumaki ang agwat nila sa dalawa ng 30 metro. Nang mga oras na iyon ay 1 kilometro na lang ang natitira bago ang finish line pero sinabi ni Ashikiba na hindi niya na kayang bilisan pabagay na hindi mapaniwalaan ni Yuto dahil kanina lang ay sinabi umano nito na kaya pa nitong makarating sa finish line. Dahil doon ay hinawakan ni Ashikiba ang likod ni Yuto para humingi ng paumanhin at umamin na nagkunwari lang siya kanina pagkatapos niyang manalo sa kabundukan para hindi mapansin ng dalawang team. Sinadya umano ni Ashikiba na bumagal at magpahuli sa assistant niya para magpahila at isipin ng dalawang team na siya ang ace na tatapos sa finish line ngayon. Nang mapagdesisyon na ni Ashikiba na umatake sa kabundukan ay batid nito na mapapagod siya kaya nag-iisip agad siya ng susunod niyang plano at iyon ay si Yuto ang ipadala para sa finish line kahit na isa itong climber. Bagamat gulat na gulat si Yuto ay naniwala na lang ito sa sarili niya tulad ng pagbibigay ni Ashikiba ng malaking pagtitiwala sa kanya na magagawa niya iyon. Hindi nagtagal ay kumilos na ang dalawa at kasabay niyon ay ang pagkagulat ng mga manunood ng malaman na isang climber ang lalaban sa sprint papunta sa finish line. Nang mapatingin naman ang dalawa sa likod ay hindi rin makapaniwala ang mga ito nang makita na ang numero 16 ng Hakone Academy ang lalaban kaya napagtanto rin ni Midosuji na pinaikot lang sila ni Ashikiba kanina. Maya-maya pa ay itinulak na ni Ashikiba ang likod ni Yuto para bumilis ang takbo nito at hindi nagtagal ay nagawa na nitong makaabot sa dalawang nangunguna sa eksaktong huling 600 metro. Mas naging kapanabik para sa mga manunood ang laban ng tatlo habang hindi naman makapaniwala sina Ima Izumi na nagawang makasabay sa kanila ng climber na si Yuto sa matalim na pal-eco. At dahil desperadong manalo ay biglang lumipat si Yuto sa likod ni Midosuji nang nasa eksaktong huling 400 metro na sila bagay na ikinagulat ng dalawa. Hindi makapaniwala si Ima Izumi na ginawa yun ni Yuto para saglit na makaiwas sa hangin at saka muling umarangkada kaya ngayon ay nangunguna na iyon sa kanilang dalawa. Pero hindi nagtagal ay sabay silang umarangkada ni Midosuji kaya nagawa nilang maabutan si Yuto. Doon ay nag-asara ng dalawa ni Midosuji at ni Yuto kaya hindi napansin ng mga ito na naunahan na sila ni Ima Izumi. Dahil parehong hindi matanggap ng dalawa na naunahan sila ng taga Sohoko ay pilit ang mga itong hamabol, habang ng mga oras na iyon naman ay halos maiyak si Sugimoto sa pagsuporta kay Ima Izumi, at masaya naman si Miki dahil nakikita nito na ibinalik na ni Ima Izumi ang pagiging likas na matatag. Kasabay niyon ay narating na ni Ima Izumi ang huling 150 metro bago ang finish line kaya pumedal pa ito ng mas mabilis. Dahil doon ay sinabi ng mga manunood na siguradong ang Sohoko High na ang mananalo bagay na hindi sinang-ayunan ni Midosuji sa kanyang isip sapagkat para dito ay isa lang peste si Ima Izumi. Mas binilisan na rin nito ang pagpedal bagay na ikinagulat ni Yuto dahil kasabay niyon ay napansin nito ang tumubong bukol sa likod ni Midosuji na inisip nito na baka iyon na umano ang ebolusyon ng flying ride. Hindi rin makapaniwala ang mga manunood sa ginagawang bilis ng pagpadyak ni Midosuji hanggang sa maya-maya pa ay makahabol na ito kay Ima Izumi.
Sa huling 100 metro ay naalala ni Midosuji ang pagkatalo niya noon na hindi na umano mauulit ngayon, sapagkat para sa kanya ay hahawakan niya ang tagumpay ngayong taon gamit ang dalawa niyang kamay. Inihalin tulad niya iyon sa panghuhuli niya dati ng alitaptap sa may tabing ilog na ibibigay sana niya sa kanyang ina na nasa ospital, pero nung unang beses siyang makahuli ay nahawakan niya iyon ng mahigpit dahilan para mamatay ang insekto. Kinabukasan ay ikinwento niya yun sa kanyang ina kaya itinuro yun sa kanya ang tamang panghuhuli at tamang pwesto ng kamay nang sa gayon ay hindi niya mapisa ang insekto. Tulad ng nangyaring iyon ay natuto na rin ngayon si Midosuji kung paano niya makakamtan ang tagumpay sa karera na hindi niya nakuha nung isang taon. Ngunit hindi naman magpapatalo si Yuto kahit na isa itong climber sapagkat nais niyang maging katulad ng kuya niya na si Shinkai na simula pa lang noon ay iniidolo niya na. Mula nang mag-umpisa na rin siya sa pagbibisikleta ay natutuwa siya tuwing pinupuri siya ni Shinkai at sinundan niya na rin ang yapak niyon kaya hanggang sa paaralan ay kinailangan pa niyang makiusap sa guro para lang makasabay niya ang kanyang kuya sa pagpapractice tuwing linggo. Nang mga panahong iyon ay ipinagmalaki pa siya ni Shinkai sa mga kasamahan yon at nakaramdam siya ng pagkasabik sapagkat gusto niyang makita kung gaano nakagaling ang kapatid niya bilang isang estudyante sa high school. Ngunit, iniwan siya ng kuya niya ng mas mabilis pa kaysa sa inaasahan niya at palagi na rin siyang ikinukumpara doon ng lahat at masaya pa ng mga iyong sinasabi kung gaano kagaling si Shinkai kaysa sa kanya. Dahil doon ay sinabi ni Yuto sa kanyang sarili na sasali siya sa karera at mananalo kaya nagsimula siyang mag-ensayo mag-isa para makahabol kay Shinkai. Araw-araw siyang nag-practice hanggang sa magawa niyang maipanalo ang pangwalo niyang sinaalihan na karera, bagay na labis niyang ikinatuwa at sinabi sa sarili na makikilala na rin ng mga tao ang pangalan niya. Ngunit pangalan pa rin ni Shinkai ang binanggit noon ng mga manunood matapos ng mga iyong malaman na magkapatid sila, at simula noon ay naging awkward na ang samahan nila ng kuya niya at hindi na rin sila nag-usap. Dahil sa mga alaalang iyon ay sinubukang makahabol ni Yuto kina Imaizumi at Midosuji para mapatunayan ang kanyang sarili at makilala rin siya sa sarili niyang pangalan at hindi bilang kapatid ni Shinkai. Gayunpaman, hindi niya malilimutan ang mga panahon na tinuruan siya ng kanyang kuya na mag-sprint, kaya ngayon ay nagamit niya ang kaalamang iyon para unahan ang dalawa sa huling 50 metro ng karera.